Ma'am, parang ang schedule po ng nakaschedule natin ng pre-board ay 14:15. Ito po ba? 14:15 po. Wait lang po, ma'am. Check ko po yung schedule. Okay po. So, ang pre-boards niyo po pala ay sa 14 and 15. Pre-board 1 niyo po. 14, 15. So, Okay. So, yung mga online po, nasa malalayo pa po, online po yung pre-boards nila. Pero yung mga nandito na po sa Lucena, gaya po sa CEFI, sa DAET, tsaka po yung SLSU, face-to-face po ang pre-boards niyo po. Sa pre-boards niyo po ay naka-uniform po kayo, yung mga magpe-face-to-face po. So, kahapon, natapos po tayo ay sa DOH. Tama po ba? Ang huli niyo pong naisulat ay DOH. So, kahapon napag-usapan natin yung Philippine Healthcare Delivery System na meron tayong dalawang major player, yung public sector and the private sector. Pag sinabi natin public sector, ito yung tax-based. Under ng public sector, ang ating DOH and LGU. Pag naman sinabing private sector, sila ay yung mga market-oriented or profit-oriented. Yung public sector natin is healthcare. Healthcare is free, but people pay indirectly through their taxes. So, napag-usapan din natin kahapon is yung DOH. DOH is the principal health agency in the Philippines, the national authority in health providing technical and other resource assistance. So, nasulat po ba yun? Responsible po ang ating DOH para sa ensuring access to basic public health services para sa lahat ng Pilipino. Sila din yung responsible para sa creation and formulation ng mga health programs. Napag-usapan din natin yung first secretary ng DOH, si Dr. Jose Pabella. At ang DOH din, ang biggest healthcare provider in the country. So, ang basic role and function ng DOH, meron tayong acronym LEA. L, Leadership in Health. E, Enabler and Capacity Builder. A, Administrator of Health Services. Nadaanan din natin kahapon yung vision by year 2023 ng DOH. Sabi doon, a global leader for attaining, meron tayong acronym na BEC, better health outcome, equitable health financing, and yung C natin is competitive and resource and responsive healthcare system. Yes po, Ma'am Rina. Ma'am, paulit daw po ng kasunod nung sa LEA. Nawala lang po yung signal ko. Yung LEA, after po nung LEA po natin, ang LEA po is
roles and function po ng DOH. Ibig sabihin po ng LEA, L, leader in health, E, enabler and capacity builder, A, administrator of health services. Next po natin, kahapon, naisulat nyo na din po yung vision by the year 2023. A global leader for attaining, meron din po tayong acronym BEC, better health outcome, E, equitable health financing, and letter C, competitive and responsive healthcare system. Yun po yung bagong vision ng DOH. Ang luma po nilang vision is yung Health for All in the Philippines. Next natin, naisulat na din, di ba natin yung mission ng DOH? Sabi doon, guarantee equitable, sustainable, and quality health for all Filipino, especially the poor, and to lead the quest for excellence in health. So, naisulat naman po yun kahapon, hanggang mission. So, ang DOH ay merong goal. Yung luma, Health Sector Reform Agenda. At yung bago po, yung Universal Healthcare for All. Next natin, pag-uusapan natin is Formula 1 Plus for Health. Siya yung framework for the implementation of Health Sector Reform Agenda at saka ng Universal Healthcare for All. So, ang vision nito is Filipino are among the healthiest people in Southeast Asia by 2022 and Asia by the year 2040. So sabi dito, ang Pilipino daw ang healthiest people ng Southeast Asia. Pag Southeast Asia, ang year po natin is 2022. Pag healthiest people ng Asia, is ang year po natin is year 2040. So ang mission ng ating Formula 1 ay to lead the country in the development of a productive, resilient, equitable, and people-centered system of universal healthcare. Ang ating goal or ang ating core value, may acronym tayo na PRICE, professionalism, responsiveness, integrity, compassion, and excellence. Nakopya na po ito. So next natin, meron tayong 5 elements ng Formula 1 Plus. Una nito, yung good governance. Sa good governance, nandito yung enhancement of the system. Yung sistema ng gobyerno sa atin. Next natin is yung health financing. Dito, nandito yung better investment para sa health. Yung third natin is health regulation. Sa health regulation, dito makikita yung quality and affordability ng ating health system. And yung number 4 po natin, health services delivery. Ang ibig sabihin po nito, access to basic health services. So, pagbibigay ng access para sa lahat, para sa health services. And last po natin is yung performance accountability. Dito po, makikita yung improvement para sa transparency and accountability. So, ito po yung 5 elements ng Formula 1 Plus. Good governance, health financing, health regulation, health service delivery, at ang ating performance accountability. Nasulat na po. So pag sinabi po ulit natin good governance, andito po yung enhancement of the system. Pag sinabi natin health financing, better investment for health, sa health regulation, pinag-uusapan natin dito is yung quality and affordability. Number 4, health service delivery, access to basic health systems or services. And last po natin sa performance accountability, improve transparency and accountability.
Paki-note na lang po nun. Ma'am, ano po sa 5? Ang 5 po natin, improve transparency and accountability. Okay na po, nasulat na. Okay na po. So next natin, pupuntahan natin ang local government unit. Meron tayong RA 7160 o yung ating local government code. So ang palatandaan dyan, so ang gamitin yung palatandaan para maalala nyo yung LGU. Diba sabi po dito, ang ating RA 7160. Ang palatandaan po, pagsusulat nyo RA, ilagay nyo na yung 7, yung 1 gawin yung L, yung 6 gawin yung G, tapos U. Para di nyo po malimutan. Tandaan nyo ito pong 1, parang L, yung 6 parang G, tapos U, LGU. Kasi baka po malito kayo, meron po tayong isang batas. Isasama na rin natin. Yung isa po kasi nating batas is RA 7610. Ito naman po ay child abuse. So magkamukha po kasi sila. So ang palatandaan sa LGU, pag susulat nyo RA 7 LGU 7160. Pag hindi po nakita ang local government code, ang makikita po natin is devolution. Paki-side note na lang po ng mga ito po ay pinirmahan ni President Cory Aquino. Ang RA 7160 natin or yung local government code is devolution or decentralization of service from the DOH to LGU. Ang aim nito is to make communities more self-reliant. So dito, pag sinabing decentralization, diba, from DOH, ang nangyayari, halimbawa, kailangan ng gamot ng RHU. Ang RHU pupunta siya sa LGU. Yung LGU pupunta pa siya sa provincial. Tapos saka pa lang siya dadalhin sa DOH. Ngayon, dito sa local government code, binibigyan na ng responsibility yung ating LGU na sa kanya na mismo manggagaling para hindi na matagal yung proseso. Hindi na gaya dati kapag may kailangan na gamot, dadalhin sa DOH. Ngayon, kapag may kailangan, sa LGU na lalapit at ang LGU na ang magbibigay. So, yun po yung ating tinatawag na devolution or decentralization. So, sabi dito, ang LGU natin is the decision maker, programmer, and implementer of healthcare services, institute through a system of decentralization from government down to RHU or BHU. So yun nga po yung sinasabi natin, kapag decentralization, sa LGU na lang po lalapit.
So next po natin. So kahapon, di ba nag-rasyo tayo para napag-usapan natin ang municipal health officer? Tatandaan po ang municipal health officer. So meron tayo dito Provincial Health Board. Ang chairman po natin para sa Provincial Health Board or PHB ay ang ating governor. Ang ating vice chairman ay isang public health officer. Meron po tayong 3 member, isang DOH representative, isang non-government organization representative, at isang sangguniang panlalawigan member. Sa ating pong city or municipal health board, ang chairman po natin is ang ating mayor. Ang vice chairman natin is ang ating municipal health officer. Meron din tayong 3 member, meron tayong isang DOH representative, meron din tayong isang NGO representative. Sa municipal, meron tayong isang sanggunian ng bayan representative or member. So under ng ating provincial, naandito ang ating mga district hospital. Naandito din ang ating provincial hospital. Sa city or municipal health board, under nito ang ating REQ, ang ating mga barangay health stations, nakopya na po? Okay na po? Sige, pakopya po muna. Okay na po? Sige po, hintayin po natin yung mga susulat pa. So next natin is ang ating COPAR. Ang COPAR is Community Organizing Participatory Action Research.
Hindi pa nagpa-flow. So, ang COPAR natin, it is a social development approach that aim to transform the apathetic, individualistic, and voiceless poor into dynamic, participatory, and politically responsive community. So, di ba napag-usapan natin kahapon na ang community ang ating client sa community organization. Ang community kailangan sila ay active, not passive recipient of care. So, ang aim natin dito sa COPAR is gawing active member ang ating community, not passive recipient of care. Aim din natin dito ang social transformation. Meron tayong acronym na SAME. Isa din to sa ating aim para sa COPAR. S is for self-reliant. A is active community. M is for mobilized system. E is empowered. So, aim din natin dito is yung same. S is for self-reliance. Kapag sinabi nating self-reliance, it is the ability ng community to identify their health needs and health problem and to find solution to their problems. Yun po yung sinasabi nating self-reliance. The ability of the community to identify their health needs and problem and find solution to their problem. Next natin is yung A is active community. Diba nandun din yan sa or pillars or cornerstone ng ating PHC, ang active community participation. Next natin is M, mobilization or mobilized system. E is for empowered community. So dito sa COPAR, it is a 5 years contract. 5 years tong ginagawa itong research na to. So dito, ang aim natin is yung ating self-reliance. Kasi after natin mabuild yung self-reliance nila, iiwan natin yung community kasi kita na natin na kaya na ng community yung sarili nila. So, nakopya na po ito. Paki-note po, self-reliance is the ability of the community to identify their health needs and problem and to find solution to their problem. Self-reliance din is independency. Kaya na nilang tumayo sa kanilang mga sariling paa. Ang self-reliance po is the ability of the community to identify their health needs and problem and to find solution to their problem.
Ang self-reliance po is the ability of the community to identify their health needs and problem and to find solution to their problem. Self-reliance din po, ibig sabihin is independency. Pakinote din po, ang self-reliance is the ultimate goal ng COPAR at siya yung maximum level of participation. Self-reliance. Self-reliance po is the ultimate goal of COPAR at siya din po ang maximum level of participation. Self-reliance. Naisulat po yun? Okay na po. May mga nagsusulat pa po ba? So next po natin is community organizing. Kapag sinabing community organizing, it is the process whereby people come together and identify common problems and act on this. Ito din yung people work together to get things done. Ang goal pa din po natin dito is self-reliance. Pag naman natin sinabing empowerment, it is building the capability of people for future community action. People decide for themselves at ang empowerment po ang ating heart of community organizing. It is the heart of community organizing. Empowerment.
Okay na po, nakopya na. So pag sinabi natin community organizing, it is community-centered activity. Community po ang kumikilos, tayo pong mga midwives is facilitator lang. Sila po ang nag-a-identify ng kanilang problem. Sila ang nagpaplano at sila din po ang gumagawa ng aksyon. Nakafocus po ang focus po ng community organizing ng ating COPAR is the community. Ang nag-a-identify po ng problem ay ang ating community. Ang nagpaplano, ang ating community at ang gumagawa ng aksyon, ang community din mismo po. So, meron tayong 4 na principles in community organizing. Una, hindi nawawala ang ating active community participation. Next natin is yung ating inclusiveness. Ito ay para po sa lahat. Sa buong community. Next po natin is yung wholeness and generality. Next natin is yung critical perspective. Pag sinabi nating critical perspective, ibig sabihin ito ay yung better and organized community. Nakopya na po. So, dito sa pre-entry and entry, it is done by health personnel or ng mga midwives or nurses. So, yung dalawang process po natin, yung
pre-entry and entry, ito po ang gumagawa is yung midwife or mga health personnel natin. So para di kayo malito, dalawa lang silang author pero pareho lang yung sinasabi nila. Yung process number 1, 2, and 3 ay kagaya lang ng process number 1 ni Cuevas. Yung process 1, 2, and 3 ni Jimenez ay kapareho lang ng process number 1 ni Cuevas. Yung organizational po ay kapareho lang ng number 2 ni Cuevas. Action, implementation ni Cuevas. Yung sustainable and strengthening ni Jimenez, ayun po ay yung program maintenance and consolidation ni Cuevas. At yung turnover or dissemination ay kapareho nung kay Cuevas. Yes po, Ma'am Shannon. Ma'am Shannon, ano po yun? Ma'am Shannon, may question po ba? Hello po. Pwede pong paulit. So, ito po, di ba yung sabi ni Jimenez, meron tayong 7 process. Ito po yung pre-entry, entry, community diagnosis, organizational, action, sustainable, and strengthening. At yung pang-7 po natin is yung turnover. Sabi naman po ni Cuevas, meron lang tayong 5. Ito yung community analysis, design and initiation, implementation, program maintenance, consolidation, at yung ating dissemination, reassessment. So sabi po dito, yung process number 1, 2, and 3, ibahin natin yung kulay. Yung process number 1, 2, and 3 ni Jimenez, ay ito lang po yung process number 1 ni Cuevas. So magkapareho lang po sila. Kay Cuevas, yung itong 3 po, pre-entry, entry, at community diagnosis, ang equivalent lang po nito kay Cuevas is yung community analysis. Yung organizational po ay yung step number 2 kay Cuevas. Action, kay Cuevas, siya po ay implementation. Yung sustainable and strengthening, number 4 process kay Cuevas. Yung turnover is the dissemination and reassessment. Okay na po? May question pa? So, ang pag-uusapan po nating process, iisahin lang natin kung ano yung under kada process. Yung kay Jimenez po yung gagamitin natin. Pareho naman, di ba, yung kay Cuevas? Ulitin po natin yung step 1, 2, and 3. Step 1 ni Cuevas. Step 3. Step 2 ni Cuevas. Step 4. Step 4 ni Jimenez ay number 2 ni Cuevas. Step 5 ni Jimenez, number 3 kay Cuevas. 6, number 4. 7 ay 5. Pag po malilito, mamaya po bibigyan ko naman po kayo ng shortcut para hindi na po malilito. Para hindi na kayo malito kung kanino ba yung ginagamit, kung kay Jimenez ba o kay Cuevas. So bibigyan ko kayo ng shortcut, yun po ay pang general na po. Para hindi na malilito. So kapag nasa pre-entry tayo, pag sinabing pre-entry, ito po ay ginagawa ng midwife.
or ng nurse. Sa pre-entry, nagkakaroon tayo ng site selection. So, meron po tayong criteria para sa pagpili ng community. Sa pagpili po ng community, pwede siyang depressed, oppressed, poor, or exploited. So, ito po yung criteria natin sa pagpili po ng community. Pag sinabi nating depressed, ito po yung mga far-flung areas. Mga malalayo, far-flung area. Pag sinabi na nating oppressed, sila yung walang access sa basic, no access on basic health services. Pag sinabi po nating oppressed, sila po yung walang access sa basic health services. Pag poor, yung mahihirap na community. Pag exploited, nandito yung mga corrupt na mga community. So ito po yung ating criteria sa pagpili po ng community. Depressed, oppressed, poor, or exploited. Pag sinabi nating depressed, sila po yung nasa malalayong lugar, sa remote areas, or sa far-flung areas. Pag sinabi nating oppressed, sila po yung walang access sa basic health services. Poor, sila yung mahihirap. Exploited, mga nakorap. Next natin is nandito din sa pre-entry ang ating identification of community. Nandito din yung ating PSI o yung preliminary social investigation. Under nito, pwede tayong magkaroon ng ocular visit or kaya ng ocular survey. Kapag sinabi nating ocular visit, tinitingnan natin yung mga landmarks. Landmarks po kapag ocular visit. Kapag ocular survey, ginagamitan po natin siya ng questionnaire. Kapag po PSI o Preliminary Social Investigation, pwede tayong mag-conduct ng ocular visit. Titingnan natin yung mga landmarks sa isang community. Or pwede tayong magkaroon ng ocular survey sa pamamagitan ng questionnaire. Dito din po sa pre-entry, nagkakaroon na ng networking with LGU and NGO and other department. So, ang tatandaan nyo anong po kapag nasa pre-entry, namimili pa lang, wala pa tayo sa loob ng community. Pumipili pa lang. Next step po natin is entry. Pag sinabi nating entry, ito po yung longest phase. Kung doon sa step 1, sa pre-entry, nandun yung ating pagpili ng community. Dito sa entry, nakapili na tayo. Ngayon naman, magkakaroon tayo dito ng courtesy call. Ang courtesy call ay gagawin natin. Halimbawa ay pupunta tayo sa isang barangay. May napili ka ng community. Halimbawa ay barangay A. Sa barangay A, pupuntahan mo si barangay captain para sa courtesy call. Ito ay para sa pagbibigay ng respect, para ma-present natin yung intention, at magkaroon tayo, yung mga midwife, ng safety and security. Sa courtesy call po, ito ay para sa barangay chairman, sa barangay chairman.
Paano kung halimbawa pumunta ka na sa community mo, sa barangay A? Pagdating mo ng barangay hall, wala daw si chairman. Kanino ka pwedeng lumapit? Pwede kang lumapit sa mga kagawad ni barangay chairman. Ginagawa natin ang courtesy call para sa respect, para ma-present natin yung ating intention. And next po, para sa ating safety and security. So, dun sa safety and security, sinasabi natin na tayo magkakandak ng community organizing. Kasi kung halimbawa, hindi ka nagkaroon ng courtesy call, nagdire-diretso ka na agad sa community, may possibility na yung kaligtasan mo ay mapupunta sa kung saan, kasi hindi ka kilala ng mga tao. At least kung ikay nakapunta sa barangay chairman, maipapakilala ka na sa community, may introduce ka nila at least para doon, makilala ka na nila, may ensure na yung safety mo at yung security. So sa entry, ito po yung longest phrase. Nandito po ginagawa natin yung courtesy call. Courtesy call para kay barangay chairman, kung wala si barangay chairman, sa mga kagawad nito, para sa respect, ma-present natin yung ating intentions at para sa ating safety and security. Next natin, nandito ang ating integration. Pag sinabing integration, ito yung pakikipamuhay. Pakikipamuhay. Integrity din po, visit where the people are. Kung ano yung pamumuhay nila, i-adapt mo yung kanilang pamumuhay. Halimbawa, isang tribo, may ganito silang culture or tradition. So, iaangkop mo yung sarili mo, makikipamuhay ka base sa buhay nila. So, yun po yung integration. Dito din sa integration, ma-share natin yung ideas and concerns sa bawat isa. Nasa entry phase din po ang ating deepening or continuing social investigation. Dito, di ba kanina, nagkaroon tayo sa pre-entry, nagkaroon tayo ng preliminary social investigation. Dito naman sa entry phase, papalalimin natin yung ating nakuhang social investigation. Next natin, nandito din yung ating choosing ng potential leader. Sa choosing ng potential leader, meron din tayong criteria. Nandito yung poor, respective, member. Andito ang ating nandito din po sa phase na ito, sa entry phase natin, yung core group formation. Dito, magkakaroon tayo ng tinatawag na SALT. Ito yung self-awareness, and leadership training. So, sa second phase natin, ng entry phase, ito po ang ating longest phase. Nandito nakapaloob dito yung ating courtesy call para kay barangay chairman. Kung wala si barangay chairman, sa mga kagawad,
para makagain tayo ng trust and respect, para ma-present natin yung ating intention din at para sa ating safety and security. Under din ng entry phase ang integration or yung pakikipamuhay. Nandito din yung deepening ng social investigation. Dito din, pipili din tayo ng potential leaders. Na andito din yung core group formation. So, pakinote po. Sa entry phase, ang ating initial goal ay gain trust and cooperation of the community. So, yung una po nating phase is the pre-entry. Pre-entry, nandito po yung ating site selection. Meron tayong criteria para sa pagpili. Pwedeng depress. Pag depress, yung mga far-flung areas or remote areas. Oppress, sila yung walang access sa basic services. Pwede din ang poor. Pwede din ang exploited. Pag exploited, sila yung mga corrupt. Next natin, nandito yung identification of community. Next natin, nasa pre-entry din ang ating preliminary social investigation. Pwede tayong mag-conduct ng ocular visit para mapamiliarize tayo sa mga landmark. Or pwede tayong magkaroon ng ocular survey na gagamitan natin ng mga questionnaire. During din sa pre-entry phase, nandito din yung networking with LGU and NGO and other department. Second phase natin is entry. Entry phase is the longest phase. Na andito yung ating courtesy call, integration, deepening or continuing social investigation. Na andito din yung ating pagpili para sa mga potential leaders. At na nandito ang ating core group formation. Ang goal natin para sa entry phase ay para mag-gain ang trust and cooperation ng ating community. Nakopya na po? Ma'am Shannon, yung question nyo po ba? Ano po yung question nyo dito? Yung paulit po. Ngayon ko lang po nakita ang mga chat. Okay na po. Ma'am Shannon. So, okay na tayo sa dalawang phase, sa pre-entry and entry. Sige po, ma'am, thank you din. Next natin, nasa community. Next natin, number 3 phase, ang community diagnosis or study. Dito, magkakaroon na tayo. Di ba kanina, ang phase 1 at phase 2, number 1 step natin is pre-entry and entry. Ginagawa siya ng healthcare personnel. Ngayon naman, simula sa step 3, ang gumagawa na ito is yung community. Dito, sa step 3, ang community diagnosis or study, nandito yung selection of research team, reflection or investigation of their own health condition, deeper understanding of the reality, data gathering tool is needed, prioritizing of community needs or problem for action. So dito, sa phase na to, ang gumagawa nito is yung community natin. Sila yung nag-a-identify ng health needs and problem nila.
Sila yung nag-gather ng mga data, ng information about sa community. So, dun sa data gathering tool, pwede tayong gumamit dito ng census. Familiar sa census? Ang census is act of counting. Act of counting. Meron tayong dalawang uri. Ito yung tinatawag na de jure at de facto. Pag sinabi nating de jure, hindi pa nag-flash ang ating de jure at de facto. Pag sinabi nating de jure, ito yung usual place of residence. Pag naman sinabi ng de facto, it is the usual place, usual physical location. So, ang pinagkaiba ng de jure sa de facto, pag sinabi natin de jure, residence, place of residence. Pag naman sinabi natin de facto, place of physical location. Halimbawa ako, ang place of residence ko is Laguna. Pero yung physical location ko ngayon is nandito sa Quezon. So, yung aking de jure is yung Laguna. Yung de facto ko is yung physical location ko as of now, yung Quezon. So, yun po yung pinagkaiba ng de jure at de facto. Gaya ng mga taga-Daet, sila, ang de jure nila is yung Daet. Ang de facto nila, sila ngayon ay nandito sa Lucena. Okay po, nagigets ang de jure at de facto. Example dito, halimbawa pag nag-in-house na tayo, ang de jure nyo kung saan kayo nagmula, ang de facto, pag nasa in-house na kayo, nasa Sariaya kayo. So, yun po ang pinagkaiba ng de jure at de facto. So, ito po yung pagkakasunod-sunod ng process natin. First, magkakaroon tayo ng data collection. Mangongolek tayo. Next natin is data collation. Next is data analysis. Next is data presentation.